Maganda at mainit na araw sa inyo mga kakambing. Kamusta kayong lahat? Busog ba ang inyong mga alaga? Kayo, kamusta kayo? Madali ba ang pangungumpay o pagpapastol nyo sa kanila? Ayan, ngayon ay pag-usapan natin kung ano ang gagawin natin sa kakaharapin natin na tag-init. Ano yung mga disadvantages at advantages nito. Okay, so gagawa ko ng short video. Dito, samahan nyo ko. At, uy, ika-ika pa si ano. Ayan, samahan nyo ako at pag-usapan natin kung ano yung magagandang gawin dahil nga deklarado na ng Pag-asa na ito daw darating na Marso o ito nga March 1 na sa unang linggo daw ay dun yung magiging transition papunta sa dry season. So dito sa amin mahangin pa pero kanina pa ay ramdam ko na ang init. Ayan. Nung pumasyal ako sa mga tanim ko nga talagang dinaramdam nila yung init at kailangan kong diligin sila mamaya bago umuwi. Okay, so nagagawa ko ng video ngayon. Anong oras na ngayon ay mag-aalas 5 na ng hapon para i-upload natin mamaya at nang ma-share ko rin sa inyo yung mga gagawin kong diskarte. Ayan. Ganito, since tag-init ngayon, syempre alam naman natin na napakahirap magkumpay. So yan ay medyo delikado sa ating kalusugan dahil maaari tayong maharap sa heat stroke kung may expose tayo sa masyadong mainit. Yan. Kahit sabihin pa natin na magpahapon tayo o paabutin natin ng mga 3 PM ganyan, ramdam mo pa rin yung sigaw ng init sa inyong mga nasasakupang lupa. Lalo na kung sa ibang lugar na di katulad dito sa amin ay mapuno dahil upland, meron tayong mga lugar na talaga namang open field. So may hirapan yung iba nating mga magkakambing. Ayan, so yun yung isa sa disadvantage nun. Tapos syempre yung mga malalagong napier, asahan nyo na maapektuhan sila ng init at makikita nyo na pumapangit yung kanilang kalidad. Kaya naman bukod dun sa pagkukumpay ang pwede mong gawin ay pwede mo silang ipastol. Yan, isa naman yan sa advantage. Bakit? Kasi ang pagpapastol sa kanila ay mas makakakain sila na maayos. Ayan, malilibot nila yung lugar kung saan magubat pa o madamo pa. Ayan, nakikita nyo green na green pa yon. Dito brown na. Dito brown na brown na. Pero kinakain pa rin nila yung mga layak dyan o yung mga nalalaglag na dahon. Ang advantage nyan, tuyo ang lupa. Ayan, kapag tuyo ang lupa nyo, ibig sabihin na hindi sila masyadong prone sa bulate. Hindi sila masyadong may infest ng mga bulate na pwedeng makasama sa kanilang kalusugan. So ayan naman ang kagandahan ng tag-init. So pagka meron kang bakod o secure naman ang iyong lugar, ikaw ay makakapagpastol sa kanila. So dito naman kahit secure ako may bakod, sinasamahan ko pa rin sila kahit papano para hindi tayo malusutan ng mga aso. Kasi isa rin niya sa disadvantage pag mainit ang panahon, nagagala yung mga aso na ligaw at gutom sila at gusto nilang manghunt ng mga makakain at isa ang mga kambing lalo na yung mga bisiro sa kanilang mga target. Ayan, bukod pa sa mga manok natin. Okay, so ganun, kapag nakakapagpastol ka, mas napipili pa nila yung mga gusto nilang kainin kasi sila ay mga browser. At iba't ibang kinakain nila yan, mga kape, mga litlit, mga indigofera, madre de agua. So kung ano yung gusto nila, mapipili nila. So para mo silang dinala sa buffet. Yan, yan ay kung maganda ang iyong pastulan. At syempre, bukod dun sa kagandahan ng pastulan, nakakalibot sila. Ikaw naman na farmer, pag nainitan ka, ay pwede kang sumilong. Diba? Hindi ka basta-basta mabababad sa init. At kung sakaling gusto mo minom ng tubig, nakalimutan mo, makakauwi ka. At pwede mo nang balikan ay yung mga kambing after mo makainom o makapagbaon ng tubig. So ayan, tsaka ang isa pang advantage dito syempre yung mga bisiro natin pwede nating paranasin na kung paano sila ilabas. Ayan, so ngayon naman ay hapon na, pero dahil nga hindi na masyado mainit ngayon, itatry natin yung bisiro natin na ilabas na. So wala pa silang 1 month, pero patitikimin na natin sila ng magawa naman na kasi yan sa February, March 8. So halos 1 month na rin. So patitikimin lang natin sila ng ilan sa mga pagkain sa labas. Tsaka yung makagalaman lang sila. Ito nga pala yung mga kinumpay ko na nakaraan.
'di ba? Sa init ng panahon ay mabilis nilang naubos, 'di ba? Mabilis din natuyo. Patitikimin natin tong si Peblo. Si Peblo muna, tsaka si Eudora. Tara. Sige. Okay, sa labas. Dito. Kaya itong si ano. Sama na rin natin. Tara. Dito. Yan. Tukuyin yung daan. First time makakalabas niya ni Peblo. Mukhang hindi siya iiwan agad ng nanay niya. At ayan, pagka mainit na yung panahon at hindi ka na nakakatikim ng mga ambon, ulan, pwede mo na silang i-expose sa environment, sa labas. And then yung timing natin ng pagkokondisyon sa kanila upang yung katawan nila ay hindi naman mabigla na pag nilabas mo sila sobrang init na. Ayan. So maganda ngayon habang transition ng from malamig to dry season at sa tag-init natin, makatikim na sila ng paunti-unting exercise sa labas. Dito kayo. Doon. Naiwan na si Totoy Batik. Halika na, Totoy Batik. Malakas na rin man siya Tama, iniwan na siya ng nanay. Sige. Kukunin ko muna si Totoy Batik. So ganun mga kambing, yan ang mga isa sa advantages ng pagpapastol at pag tag-init. Pwede mong gawin to. Laki nito. Ito ay F2. F2 yan. Nakatikim siya ng paglabas. Okay. So yun, sana nakatulong sa inyo yung video na to. At sa mga susunod pang topic natin ay mga topic naman na pang tag-init. Magtatakal din tayo ng topic tungkol sa mga vitamins ulit and supplements para naman sa mga bagong mag-aalaga ng kambing. Welcome to the outside world. Happy goat racing sa inyo.